Wala atang tao. Wala. Yun! Kasya na ho yan. Aray, aray. Aray? Ako, sayang ang lalaki po, ang bisiro. Hindi binatak hindi Ay, alin ang tuturukan? Ha? Alin po ang tuturukan? Isa. Aray, yung nagasan na ako, aray. Saka yun, tatlong yun. Oh, mataas ang asinta. Hindi ko pa ho nakikita ulit. Sa kagagaling. Diyan lang ako sa bahay. Dumating naman ako gabi na. Ah, Wala pa naman wari kong poste. Asinta pala lang. nga? Puro asinta pala. Kaya nga, mataas ang asinta. Ang mabumuta lang. Ano natin? Oh, 2026. Malapit na ito. Ilang buwan na lang. Hindi na... Doon na sa Tagalutukan. Ha? Doon sa Tagalutukan. Bahala na, pagkaano. Yung bumili sa akin, magka-registration, oh. Yun ang tinuro ko dito sa inyo. Napatay na. Tagalutukan ho yan. Oh, mag-isa naman. Ito po. Ano ka pong anakain? Ha? Ano pong anakain ng babae, lalaki? Yun eh, anak na yung dalawang lalaki. Anak na yung babae. Ganda rin isa, ano? Ganda. Malahi. Ari pala, parehas pala maganda. Parang yung lalaki yan. Yung maliit, babae. Ari mo, eksiyantay nga. Oo. Maganda yung dalaw-law ang taingang yun. Gala, kuhanin niya. Ha? Kuhanin niya na. Tulad kay kulot ang ulo. Hindi nakalabas ang ihi eh. Hindi inilagyan ng sunda. Prostate. Makaihi. Oo. Ay pag tatay, pag nilitigilan ng pag-inom nyo, magkakaroon kayo ng prostate cancer. Sabi. Sabi ng doktor. Bimang ginhawa, nang hindi nabarik. Matawa pati ang lulo mo. Dumami yan. Ah, Galing yan sa pili. Eh, dumami at asupang itinanim na itinanim. hmm. Hirap pagka maliit ang kambing. Manipis ang laman. Pero ano, magkana isa gato eh. Ayos na. Aw! Lupay-pay ka ngayon. Nakachawin na. Bura may pakapagmeron mo. Hindi na, okay. Bo? Okay palabas. Bakit? Papabili ng tinapay si nanay. Inuubo. Ano ba? Sorry pa nga po si Juan. Kailan kalabas mo? Bukas din ng umaga. Ikaw. Pakain yung aso nyo. Panay? Kanin na lang. Panay? Mahal ang tugpod yan o. Ay naman yan ang dapod. Ayaw. Naka, sinta-sinta lang. Papadeliver ang tihisan mo eh. Naka, gala pinakakain na sa pusa. Mabaho patay. Kaya pati ano,
Ayaw nang iulam mo ngayon eh. Pwede ulitin pa ulit pa dalawa. Huwag na ulit yun ang kinabukasan. Pwede. Ihikan. Mm. Alala ko ipapakaisan nyo pa yan. Ha? Hindi nyo na pinaraisan. Ala, putras na yan. Magwawala yan. Ngayon nakawala ng isang gabay nung tagbaha. Ba't naman nakawala? Ay, siguro hindi ko na ilak na maigay. Ah, Ala, nakakitando ng tubay. Naglakaw na naglakaw. makalas yung ano. Ah, Sabi, para posible makalas yung ng basta-basta. hindi nga, hindi na nga. Eh, hindi siguro nagkala yung akin ano. Hindi nyo na yan ano. May gigat malaki na pagawa ko sa akin. Nakaikot siya. Ano, mamaya. Naibat yan. Ano? Meanwhile. So yun mga kaparmer, magandang hapon sa inyo. Nagpapakain po tayo ng baka ngayon. Ito po ang aking ginagamit ay ano na hog breeder. Ang baboy ito. Saka papartneran natin yan ng palyat. Hati na ho yung dalawang baka dito. Lalakon ho natin. Meron na rin ho yung molasses. Nilako na po dyan kaya po gaya ng kulay. Pulang pula. Palyat na puti po ito. Tsaka hog breeder. So bali 6 na bao ng palyat. Saka 4 na bao na hog breeder. Atin pong pinaghalo. Bale po ito binabad ko na muna ng mga 2 oras ng palyat. Tapos ito po ilalaw ko pa sa saging. Ayan. Ganyan ho kami mag ano ng baka, mag kondisyon. Malapot ho itong ating timpla. Pwede pa naman hulagyan ng tubig yan. So ayan mga kaparmer, ito yung ating giniling na saging. Nilagay ko na muna din sa banyera at din muna natin nahaluin. Ito yung ating feeds na palyat tsaka hog breeder na pinaghalo. At meron din po yung molasses. Tiger, huwag maingay. Ayan. Yun muna natin nahaluin. Nagabang na ho eh. Naamoy ang ating isang baka. Haluin ho muna natin din eh bago natin ibigay sa kanila. Ang dami ho ito. Paghahatiin ho natin na rin sa 2. Pero isaging eh ang giniling. Ingay eh. Hindi naman na rin pagkain ng aso. Pag nahalo natin aray, di pwede nang bakain dyan sa 2. So yan po mga kaparmer, goods na yan. Tag-isa sila. Yung isa din sa planggana. Yan. Tapos ito pong isa ay dito sa banyera. Tiger! Maingay. Yan. Yan po ay ubos niya. Bumuhol ng pang-ilong nito. Bumuhol na eh.
Likot. Eh. Eh. Kalikot eh. Shh. Eh. Yan. Yan po yung isa natin. Konti na lang. Kaya pagdating nga ho pala sa transition ng pagpapakain natin, for example, kayo po ay gumagamit ng palyat kagaya namin, o kaya naman ay cattle feeds ang inyong kinasanayang ipakain, yun po ay dinisign talaga sa baka. Ngayon kung kayo maglalahok po ng feeds na pangbaboy, kagaya po nitong ginamit ko ngayon, hog breeder na po ito tsaka po palyat. Inyo po munang obserbahan yung baka nyo kung nagiging bloated. Gawa ng ang feeds po, maaari po yung maging dahilan ng pagka-bloat ng inyong alaga. Parang kinakabagan, lumalaki yung tiyan, akala nyo busog lang pero yung pala ay bloated na. Ay delikado po ang pagiging bloated sa baka, gawa ng maaari pong ikamatay ng inyong baka yan. Pagka magpapalit ho kayo ng pakain, dahan-dahan lang po. Para po kayo nagpapalit ng pakain po ng biik. Magsisimula sa pre-starter hanggang sa starter, tapos grower hanggang finisher, o kahit wala ng finisher, basta ang transition ho niyan dahan-dahan, hindi po yung biglang palit ng pakain, para maiwasan nyo po yung maaaring pagtatay o kaya naman po ay magiging bloated yung inyong alaga. Huwag nyo rin po susupakan ng pagkain na bago sa kanilang panlasa. Yung kahit pasabihin natin na nabalitaan nyo sa ibang magaling magpataba yung feeds na ganun, gagamitin nyo agad sa inyong alaga, ay huwag nyo pong gagawin. Hayaan nyo pong kumain sila. Kung gusto nilang kainin, kakainin po nila yan. Kung hindi, huwag nyo pong susupakan or yung sasabit nyo yung ulo ng baka nyo para lamang may bigay yung feeds. Marami pong gumagawa nun, pero para sa akin po ay nakaka-stress yun sa hayop. Mas maigi na po yung kusa silang matuto na kumain ng feeds. Meron po talaga mga baka na sa una hindi talaga kakain ng feeds. Kaya tiyagain nyo po na matuto. Pinakamaganda talaga niyan, magpurga kayo at magbigay ng vitamins. At pag magpapainom kayo ay di unti-unti nyo pong lalahukan ng feeds na inyong gustong ipakain sa inyong baka. Basta huwag nyo pong kakalimutan yung tamang transition ng pagpapakain. Hindi po yung basta magtatakta kayo ng napakaraming feeds. Delikado po yun. Lalo na at pang baboy po ang inyong gagamitin. Gawa ng ang tiyan po ng baka ay iba kumpara sa tiyan ng baboy. Kung tawagin o normal stomach ang tiyan ng baboy, parang sa tao. Ang baka po ay hindi ganun. Marami silang kung tawagin ay sikmura, maraming chamber. So yun lang ka-farmer, paalala yan sa inyo. Baka kasi bigla kayo magpakain, nakita nyo na kayo nagpakain ng feeds, biglang gayahin nyo. Hindi po ganun ang pagpapakain namin. Utay-utay ho yan tinuturuan. Gawa ng baka sa una po, hindi ho talaga agad kakain ng feeds yan. Kailangan po mo talagang turuan muna. Tsaka wag pong sobrang dami, masama din po ang sobra. Hindi nyo po kayang madaliin ang pagpapaganda ng baka. Talaga may panahon po yan na binibilang. Sumuko na kakaunti na babalik yan. Babalik ka. Basta baka may pagkain, babalik-balikan po yan. Kaya maganda may lagi tayong nakabang na pagkain, kumpay, tubig.
sa kanila. Yung consistent kung tawagin. Bale wala po, sarap ng feeds, sarap ng inyong pagkain. Pagka hindi naman po palagi nakakain ng baka, hindi rin ho tumataba ang baka. Kahit kayo magpurga, mag-vitamins, pakainin nyo ng mamahaling feeds, pag hindi naman ho consistent, wala rin. Hindi nyo rin makikita yung resulta na inyong hinahanap sa inyong alaga. And kaparmer, hanggang dito na lang. Medyo humahapon na at dumidilim na. Palubog na ho ang araw. Pare ko alas 4:30 pa lang. Mabilis pong dumilim ngayon. Pero maganda na po ang panahon. Hindi na po masyadong umambon kaninang umaga. Kanina pong tanghali ay mainit na. Hanggang dito na lang kaparmer. At maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa ating lahat. At happy farming po.